Guys, magpe-prepare nga pala ako ng mga babaunin namin para hindi na tayo bili ng bili sa labas ng mga pagkain. So, ito, magbabaon tayo ng cherry and grapes. Magbabaon din kami ng juice ni Stacy. Ayan, baka mainggit kami ni Dale, kaya medyo dinagdagan ko din. Chocolate milk and tag dito, cheese string pang merienda. Pabaon kami nitong Tyson chicken. Siguro mga around $9 lang ito. Pag in-order mo to sa mga restaurant or fast food, mahal guys, mga $16 ganyan pataas. Ito ang dami na nito. Wait lang, tingnan nyo. 8, 9, 14 pieces siya guys. 14 pieces yung chicken. O di ang dami na, diba? $9 lang. Taste test nga natin ito. Kung masarap talaga. Okay? Parang hindi pa ganun kalutong, pero So si Dale nandun sa Enterprise. Magre-rent siya ng sasakyan para may magamit tayo. Ayan, nagpack lang ako ng mga inumin. Ayan, yung chocolate, cheese. Tapos, nagbaon ako ng mga cookies. Ayan, cherries and grapes. Chicken and rice. Yung kay Stacy, dito ko nilagay sa thermos para pag kumain siya mamaya is mainit pa din. Tapos, nagbaon din ako ng tubig, ganyan. At konting sweets din. Ayan, Rice Krispies, favorite ni Stacy. Hello guys! Ayan, ito na si Dale. Namating na siya. And umalis na rin kami ng apartment. Bali, ito na yung aming na-rent na car. Yung Toyota Corolla. Shout out Ma'am Judy for helping. Yes. Bali, ganito. Kwento natin kung paano ba mag-rent ng sasakyan dito. Oh, yun nga. Kasi may experience ka sa mga enterprise. Mas strict sila dito as compared sa Canada. Kung saan nag-try kami nag-rent before, which is mas madali. Dito sa US, pag may lisensya ka na out of country or the Philippines, Canada or kahit saan man, pati tapos passport, hindi rin nila ina-acknowledge. Dapat may credit card ka. Ayaw nila ng debit. Kaya yun, thank you Ma'am Judy for Helping us. yeah, lending us a hand. Talagang since ngayong araw na to, napatawag ako sa kanya kasi nga emergency kasi ang dami natin lakad. Yes. Tapos kung wala kang sasakyan, tapos umuulan pa, naku po, hindi ko alam paano natin ma-accomplish lahat ng mga gagawin natin sa araw na to, at ganun din bukas. Kaya thank you Lord, tsaka thank you Ma'am for giving us a hand talaga. Yun. So yun lang yung mga yung mga requirements. Yeah, so if ever may yung mga Kung magre-rent kayo, mas maganda ahead of time or credit card na sila. Yeah, mag-credit card na Based sila. Or kung may based sa kakilala US. kayo, kasi sorry, wala kami credit card. Pero kung may kakilala kayo may credit card, sila yung pa-swipe nyo. Tapos kapag mag-rent kayo sa Enterprise, syempre kunin nyo yung damage waiver, kunin nyo rin yung liability protection, parang ganon. Para at least, kahit anong mangyari, yung sasakyan ng Enterprise, safe at saka kayo sa pasahero, safe at yung insurance ni ma'am or kung sino mo yung nasa credit card, safe din. So, di ba, at least walang kahit may damage, pero sana syempre wala. Pero kung may damage man, at least lahat safe, walang yung liability sa lahat na magbabayad ka ng damage. Hindi lang sa sasakyan ito, pati yung sasakyan ng iba. Iwasan natin. So, yun. Bakit nga pala debit card lang yung meron tayo ngayon, loves? Hindi tayo kumuha ng credit card before bago kung nasa Pilipinas pa lang tayo? Dapat once you, sabi ni sir, once na mag-arrive tayong tumutulong po sa amin sa specialist. Sabi, once na dumating ako dito sa US, doon natin naasikasuhin. Nagkataon, nag-Memorial Day ng May 26. Tapos, at the same time, nag-vacation leave sila hanggang June 1. So, June 1 pa lang kami pwedeng tumawag dun sa agent ng Advantial para makapag-process kami ng credit card. Yeah. Ayun. Also, the auto loan for the car. Oo. Kasi kailangan talaga namin ng sasakyan guys dahil hindi kami makalabas talaga ng bahay nang walang sasakyan. Ang mahal ng Uber. Biruin mo, ilang miles lang tong CVS lang? 1 mile lang pero 1 mile lang pero $16 na one way yun guys. So $30 balikan no.
So, kung marami kang pupuntahan, di. Diba? Ayan guys, pakita namin kung paano mag-gas dito sa America. Okay, go. First, lang po. Tapos, ang ilaw. Pindutin nyo po. pili kayo ng kung anong gusto nyong gas. Wait a moment. Then, ilagay nyo na yung ano ba na tawag dyan. Wala pa. Di ba maglalagay ka muna ng amount? Yeah. Tap na pala. So, naka-tap muna natin. Nag-tap Tapos, na sila ng card pala. Sorry. nag-tap ako ng card after ko kinuha yung ano. Tapos, bypass ko muna yung pin. So, naglagay si Dale ng Zip code. zip code. Tapos, nag-zero na siya. Nag-zero na. Yeah, Oo. tapos sabi, pwede na i-squeeze yung nozzle daw. So, pagka ano natin, Ayan na, gumagalaw na. 35 na, para sure. Ayan, pwede yan. Pwede na yan. $35 lang yun. Pwede yan. Pwede na yan. Okay. Tapos, yes mo sa receipt. Kuha mo receipt. Tapos, okay na. Okay na. May na tayo guys. Okay, let's go. Nakaka-battery pang amoy ng sasakyan. Medyo amoy chonky. Lahat na lang. Lahat na lang ng masakyan namin. Sa rental, no? Oo, no? My gosh. May chonky, guys. Yun lang. Yun yung ano dito. Ano ba yun? Adjustment. Hindi naman sa masasanay tayo, pero ano lang talaga. Ay, sorry. So guys, ayun nga pala, papunta kami ng Baltimore ngayon. Punta kami sa CJIS. CGIS CJ, pala. CJIS. CJ. Yung Criminal Justice. Okay, ay oo na pala. For fingerprinting. So si Dale kasi hindi pa siya nakapag-endorse ng kanyang state license from New York to Maryland. Nandito kami guys ngayon sa Baltimore sa may Board of Nursing, the Plaza. Ayan, CJIS fingerprinting. Guys, yun yung pinasukan naming building kanina. Ayan, lumabas kami ulit dito daw banda. Daw. Ito na guys yung papasukan namin. Yan, after na loading na. Oo. Yan na, ganyan ang itsura. First door to your left. Ayan guys, welcome back sa aming ano. So, tapos na si Dale sa CJIS. Tama ba ako? CJIS. Oo. So, ayun. Pagpasok namin dun sa building na yun kanina, bawal ang cellphone, bawal ang camera dun guys. Pati yung... At saka actually parang may jammer sila. Oo. Nakablock Nawala. yung ano mo, signal. Yeah, nawala yung signal nung pagpasok sa building. So, anong ginawa mo dun, Loves, sa loob pagpasok mo dun? Syempre requirement mo na ano, yung live scan Oo. application. Tapos Ipakita ko dyan sa inyo kung ano itsura ng live scan. Kung wala kang dala, pwede, okay lang? kasi meron silang form doon. Oo, mismo no? So yun, once na na-fill up mo na yun, pupunta ka dun sa counter. Tapos yung cost of CJI na walk-in is 50 na. Hindi na 30. Hindi na 31.25. So $50 na siya. And then after that, After na magbayad, yung nakuha na yung resibo sa pagbayad pa lang dun sa sa process doon. Oo. Pinalabas muna ako, tapos sabi, we will call your name. And then, syempre walang nakapila, wala kasi walang tao. Ako wala na. masyado. So, 1 minute lang akong naghintay. Tinawag na ako, and then pagkapasok ko sa pintuan, yung actually may una akong ginrit siya pala yung nag-fingerprint scanning. So yun, sinabi niya na isa-scan lang niya, tapos may pinahid siya na parang lotion or parang Vaseline or something, para lang yung fingerprint mo mas kita dun sa scanner. So 4 fingers right and then thumb, tapos sa left naman 4 fingers and then thumb. Kapag okay na yun, i-check mo yung details mo
once okay na yung mga details, i-ano na niya, itutuloy-tuloy niya na hanggang tawag doon, i-print na niya yung CGI reference number. Tapos siya mismo, i-highlight niya kung ano yung ilalagay mo pa doon sa RN application sa Maryland Board of Nursing. Yun, kapag ka-input mo doon mo makita yung ano mo, yung parang license. So pag na-input mo na yung yung number na yon sa BON, Maryland BON. In 2 miles, take exit How long 68 to how many merge days onto maghihintay I-70 bago west makakuha toward ng Frederick. Actually, makakuha nung temporary license? sabi naman kasi 72 hours. 72. 72 hours, so 3 days. Yeah, okay. Tapos yung ano naman, sa pag-pass ng RN endorsement application, yung ano lang, dapat within 48 hours, di ba? After mo ma-fingerprint scan. So, yun lang. And then after that, wala, tapos na. Ganun lang pala kadali. Okay. Yun lang. Nice. Okay. Ang next namin namang agenda today, mag-ano kami, Parang DMV. punta kami sa DMV para kumuha kami ng state license. Pero sa Maryland, Ay, state license. Yeah. State ID. ID. Oo. Tsaka, tatry ko makakuha na din ng lisensya. Oo, try na din yan. Ayun na guys, andito na kami. Ito siya. Maryland Department of Transportation, Motor Vehicle Administration. Okay, let's go. Ayan, so bukas siya guys ng Monday to Friday, 8:30 AM to 4:30 PM. Saturday is 8 AM to noon. To 12 noon. Ayan. Hello guys, ayan, At the nakaalis next na. stop sign, turn right. Nakaalis na kami sa sa DMV ba yun? DMV yun, no? Yeah, DMV, pero since dito sa Maryland, tawag sa kanya MVA administration na tama, Something sure. like that. So bali doon, sabi ni Dale, no need na daw kumuha ng state license, state ID if At the stop gawa ka sign, naman turn ng right driver's onto license. Downsville Pike. So ayun guys, imbis na hindi kami nakakuha ni Stacy ng state ID kasi wala pa kaming SSN. And then si Dale may SSN siya, so nag-proceed siya sa state ID na pagkuha sa DMV or MVA dito sa may Maryland. Ang kaso sabi ni Dale, sabi sa kanya, no need na daw kumuha siya ng state ID kung magpapagawa rin naman daw siya ng driver's license kasi same lang din naman daw. So, ano ba yung mga naging requirements ni Dale sa pagkuha ng driver's license? Yung dalawa doon kinakuha ko is yung lease agreement kung saan ka nag-stay, yung residence mo, yung kung sa apartment or townhouse, ganyan. Other than that, yung renter's insurance. Kasi since bago lang kami, wala pa kaming ibang proof of billing. Yun Like pa lang. let's say, wala kaming electric bill, wala pa kaming internet bill. So, buti na lang, renter's insurance at saka yung lease agreement. May nakalagay na doon na address namin kung saan kami nakatira. Kaya, nag-go through siya. Oo. Yeah, and besides pala, kasi kaya nakuha din ako ng driver's license. Isa sa mga requirement, identification. So, yung US visa, immigrant visa, pwede siya. Aware naman yung mga mas senior. Kasi yung nag-ano sa akin, assist sa akin, medyo bago pa lang. Pero, sinabi okay lang yan. Besides that, dapat may SSN ka. Kung wala kang SSN, hindi ka makakuha ng driver's license. Importante yung SSN. Ako nakuha ko ng SSN kasi Before, meron ka ng before. Meron ako before. Oo. Hindi ka na nag-drive test at saka Yes. exam kasi Kasi in-acknowledge nila yung Canadian driver's license ko naman. Oo. So maganda pala kung meron kayong Yes. How about yung Philippines daw? Hindi daw? Hindi ko na pinakita yung Philippines eh. Oh, okay. O sige. So, yun yung... Ito na lang sa yung Dollar General. Wait lang. Ay. So, Excited eh. yeah. So, basically, nakakuha tayo dahil may SSN ako. Ayun. At And saka may... pero kung just in case wala kayong SSN and pangalan mo? Driver's license sa ibang bansa, Philippines lang,
Alam ko naman, nakakapag-go to pa rin naman. Oo. Yeah. Pero regarding dun Pwede sa namang Philippine license, magpunta. kung wala kang international permit, hindi ko alam Kumuha lang kami ng driver's license, guys. Kasi sabi nila, mas mura daw kumuha ng sasakyan kapag may driver's license ka muna. Sabi nila. Kesa yung kukuha ka ng sasakyan, wala ka pang Hindi mo driver's drive. license. Hindi, pwede mo i-drive kasi ano. Ay, oo nga pala. Since, Ang kaso, mas mataas kasi yung insurance daw Insurance, nun. yeah. Kaya ganun. So, actually, you can drive talaga for 60 days ata, di ba? Or 90 days, I'm not sure. so yun. Kaya kumuha muna kami ng driver's license. Yeah, mas maganda kasi nga regarding dun sa APR din, no, or sa mga insurance din, iba yung magiging number, percentage mas mataas. Yun. Okay, ayan, hanap na naman tayo ng sale, guys. Nandito na naman tayo sa Dollar General. Adik lang eh, no? Okay, ayan na ha. Ano pa ba? Mamaya na ulit. Pag ano muna ako, mag-hunting-hunting na muna ako. Walang magawa. Okay, bye-bye! Maghahanap kami ng brown dot. Yun kasi yung sale. So, to, papakita ko sa inyo ha. Kung paano siya. So, ito, may brown dot to. $12. Kaya tignan niyo kung magkano yung may scan ko. $1 na lang siya. 1.20. Kasi 90% siya. So, kunin natin. Ilan kukunin natin? Dalawa. Pwede rin itong pang ano, Pang, giveaway, no? yeah. Yeah. No? Yes, iba na naman to. Sa ibang design. Pero brown dot din. Wait lang. I-screen ko nga. Screen. $120. Oh my God. First time makakuha ng sale dito. Ang saya. And guys, meron pa kaming mga pinagdibili sa Dollar General naman to, guys. Gusto daw i-try ito ni Dale, yung tago $1 na detergent. Gusto ko sana yung Gain or yung Purex. Ganyan, Tide. Gusto daw niya i-try. Sige, sabi ko, why not? $1 lang ito, guys, na detergent. Ayan, sa Dollar General. Ito. Dollar General. Ayan. Tapos, mapang salad lang. Pang mix ng salad. Tagwa $1. Tapos ito, guys, ayan, ang dami namin biniling ganito. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, oh. Bakit ang dami ko naman biniling ganito? Kasi naka 90% off siya, guys. $12 talaga to. Pero naka 90% off siya. Kaya $1.2 na lang siya. Ayan, $2. Mahilig si Stacy ngayon sa Bluey. Tapos, binilang ko namin siya ng mga bagong socks niya. I think this is $8 something. Ayan. Tapos guys, nagpunta rin kami sa Goodwill kanina. Yung Goodwill, yun yung thrift store dito sa US. Bali, yung mga tao, kunwari ikaw, may luma kang mga gamit or gusto mong i-donate, iiwan mo sa, sa Goodwill. Tapos si Goodwill, ibebenta naman nila yung binigay mong mga gamit. Tapos, yung papagbebentahan is magiging donation din. Parang ganun yung Goodwill. So, ito, nakakuha kami ng hamper. Bagong-bago pa, guys. Hindi pa nagamit. Feeling ko, hindi pa ito nagamit talaga. $12 to. Pero nakuha lang namin ng, $13 siya. O, made in Canada pa pala to. Ganda pa niya. Ang kapal. $5 namin to nakuha. Ito, oh, lagayan ng kung ano-ano. Ayan. May drawer. Wala kaming mga ano. Ito ay, ayan guys, $6. Storage. Ayan. May gulong yan, may gulong.